Kung isa kang temporary foreign worker dito sa Canada, minsan ba naitanong mo sa sarili mo, hanggang kailan ako maghihintay? At may pag-asa pa ba talaga? Marami ang dumating dito dala ang pangarap para sa pamilya, para sa kinabukasan. Pero habang tumatagal, parang mas nagiging mabigat ang laban. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tanong na tahimik pero mabigat. May pag-asa pa ba ang Canada para sa mga temporary foreign worker? Aminin natin, nag-iba na ang Canada. Dati, kapag sinabi mong pupunta ka dito, parang siguradong may magandang ending. PR, stable na trabaho, magandang buhay. Pero ngayon, paiba-iba ang immigration rules. Mahirap na ang PR pathway, mataas ang cost of living, at hindi madaling makahanap ng trabaho na aligned sa experience mo. Yung iba, ilang taon na dito, pero temporary pa rin. Yung iba, napipilitang magsimula ulit kahit may magandang trabaho na sa Pilipinas. At minsan, napapatanong ka na lang, ganito ba talaga ang pinangarap ko? Isipin mo, gigising ka ng maaga, papasok sa trabaho na hindi mo naman talaga gusto. Magtatrabaho ka buong araw, pagod, tahimik, minsan wala pang kausap. Pag-uwi mo, kakain ka mag-isa. Tapos tatawag ka sa pamilya mo sa Pilipinas, nakangiti ka, pero hindi mo sinasabi na nahihirapan ka na. Sa social media, mukhang okay ka. May snow, may jacket, may bagong experience. Pero sa totoo lang, may mga gabi na umiiyak ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka lang na may pangarap. At ang pinakamabigat sa lahat, yung hindi mo alam kung kailan matatapos ang paghihintay. Ito ang katotohanan. Hindi lahat ng nasa Canada ay magiging permanent resident. Masakit pakinggan, pero totoo. May mga nauuwi, may mga sumusuko, may mga napapagod, pero hindi ibig sabihin nun wala ng pag-asa. Ang totoo, nagbago lang ang laban. Dati sapat na ang sipag. Ngayon, kailangan mo ng diskarte. Kailangan mong maging updated, maging strategic, at higit sa lahat, maging matatag. Hindi na pwede ang bahala na. Kailangan mong ipaglaban ang bawat pagkakataon. Ngayon, sagutin natin ang tanong, may pag-asa pa ba? Ang sagot, oo. Pero hindi madali. May pag-asa para sa mga hindi sumusuko, para sa mga marunong mag-adjust, para sa mga patuloy na lumalaban kahit pagod na. At minsan, ang pag-asa ay hindi lang tungkol sa PR. Minsan ang pag-asa ay nakakatulong ka sa pamilya mo, natututo kang tumayo sa sarili mong paa, lumalakas ka bilang tao. Kasi kahit hindi mo makuha ang exact plan mo, hindi ibig sabihin nun talo ka na. Kung pagod ka na, normal lang yan. Kung gusto mo nang sumuko, naiintindihan kita. Pero itanong mo muna sa sarili mo, sumuko na ba talaga ako o napagod lang? Kasi magkaiba yon. Ang taong napagod pwedeng magpahinga, pero ang taong sumuko, titigil na. At ikaw, hindi ka pumunta dito para lang sumuko. Kaya sa lahat ng temporary foreign workers, hindi ka nag-iisa, may pag-asa pa. Pero tandaan mo, ikaw ang gagawa ng pag-asang yon. Kung nakarelate ka, i-share mo ito sa kapwa mo TFW at mag-comment ka, lalaban pa ako o pagod na ako. Gusto kong marinig ang kwento mo. Hanggang sa susunod, ingat ka palagi.